Okay guys, magandang hapon sa inyong lahat. For today's video, uh, kumusta po kayong lahat? And shoutout po sa inyong lahat, yung mga nagsisuporta sa aking mga subscriber natin dyan. May update naman tayo ngayon sa pag-upload natin ng mga video. Ito hindi na ito nakatatawa or nakapapahi talaga. May update tayo tungkol dito sa mga tungkol sa mga dito sa mga baha. Ngayon mag-iingat tayo doon sa Luzon, Visayas. Yun ang tinatamaan yung mga bagyo. Tatamaan yung bagyo ng ulan. Uwan. Yan. Tatamaan ng bagyo ng uwan kasi guys, nakita ko yung sa balita yung mga uwan o higit na warning siya sa number 5. Yan. Nakita. Mag-ingat lang po tayo doon sa mga nangyayari at sa mga palipas yung mga nangyayari sa Cebu. Hindi akalain natin yung ang dumadating ng mga pangyayari sa Cebu or paki-pray na lang sa kanila at yung mga nag-i-sponsor para sa kanila yun. Yung siguro tulungan natin wag kayo naman dito itulong natin yung tapat na ating matutulungan doon sa mga na natatamaan sa bagong nangyari sa Cebu, yung baha. Maraming epektuhan talaga. Hindi natin inaasahan ito pero God na Diyos na ang bahala, sila na ang bahala nangyari sa panahon nangyari. Alam nyo guys, sa Cebu, 2 beses na nangyayari weekly yung sa mga nangyayari sa baha at saka yung madaming na bahay na wasak dyan sa ating mga kababayan. Guys, hindi naman ako gumawa ng video ito para sa mga aking mga subscriber. Ginawa ko ito para mag-update tayo sa kung kaano tayo kahit lang sa video natin iparamdam natin sa kanila yung mga nawawalan ng mga kayamanan at kapangyarihan nila nandyan sa Cebu guys. Yan, iparamdam natin kung kaanong mahal natin ang kababayan natin sa Cebu. Yan guys. Kasi guys, kung malapit tayo mapuntahan natin pero nandito tayo sa ibang bansa, malayo kasi hindi tayo basta-basta mapunta diyan. Higit ipapry natin na lang dito para sa safety nila lang ang mga nangyayari sa Cebu. Yan guys, ingat na lang po tayo palagi sa ngayon magna number 5 na yung bagyo yung uwan na nakita ko sa balita. Kasi yun nga, update natin lahat ng mga Visayas at Luzon, yun ang matatamaan daw. Sabi na nakita ko sa GMA ng balita. Yan do ang matatamaan ng mga bagyo ng uwan. Yan
sa lahat ng Pilipinas diyan sa Luzon at Visayas, mag-iingat po tayo. Ipa-pray natin lang, dapat nating ipa-pray. Guys, makiramay po sa inyong lahat ng mga kababayan natin nandyan sa Pilipinas at sa mga sa Cebu. Yan guys, yan lang ang update natin sa mga pangyayari dito sa Cebu. Hindi natin inaasahan yan. Ipabalik-balik ko na lang sinasabi dito sa ating mga video kasi hindi ako gumawa ng mga video dito para sa mga subscriber natin, para sa buong Pilipinas. Ano nangyayari sa ating ipakita natin kung talaga kamahal natin sa aking mga kababayan natin nandyan sa Cebu, nangyayari sa kanila. Alam natin guys, maramdaman natin talaga kung tayo ang matatamaan dito sa mga pangyayari sa kanila guys. Pero hindi tayo, yan ang Diyos ang siya ang nagpadating ang lahat para yun ang makikita sa publiko ng Pilipinas kung anong dapat gawin ang mga gobyerno dito sa mga nangyayari sa Cebu. Kasi kawawa naman yung mga taga Cebu, hindi naman baha nang dadating sa kanila, yung mga yung tawag dyan, yung nakita ko guys, pero tinis nilang lahat sa ibang-ibang lugar nilang sa Cebu, sa ibang-ibang barangay sa Cebu, sa ibang-ibang city sa Cebu. Yan guys, sa mga taga Cebu, shoutout na lang sa inyong lahat para paramdam namin dito sa inyo ang mga pag-update namin sa inyo. Lagi namin ipapray sa inyo ang inyong kalagayan nandyan sa Cebu. Okay guys, hindi tayo magbahas ng mga ano-ano pa nangyayari sa mga tungkol sa mga dito sa mga gobyerno kasi hindi natin inaasahan na mangyayari ito sa mga nangyayari kasi alam nila rin ang nangyayari na ito sa Cebu. Yun ang katotohanan para alamin nila ang anong dapat nilang gawin sa mga publiko ng dito sa Cebu. Yung guys. Kasi alam niyo guys, marami ako napapanood sa mga vlogger natin dito sa Pinas tungkol sa mga pangyayari sa Cebu. Maraming din mga vlogger natin tumutulong at nag-donate sa kanila. Kahit tamang ng pag-donate, yan, binigay nila ang lahat para matutulungan ang kababayan natin na tatamaan dyan sa mga baha o ano-ano pa sa Cebu. Dapat tulungan natin ang dapat natin matulungan guys. Yan guys, madami din nakita ko yung mga dito sa pangyayari sa mga i-share nila yung mga vlogger natin dyan sa Pinas. Nagpahayag sila ng mga nangyayari sa Cebu para po may ma-sponsoran sila ng mga tulong yun kahit maliit ng tulong para iniipon nila yan para mabigay nila ang mga
mabigay nila ang mga tulong sa mga dapat nila itulungan diyan sa mga sa Cebu, guys. Kasi guys, yan lang guys, dito ngayong panahon ngayon, palagi tayo nagdarasal at humingi ng kapatawaran sa Kanya. Siya ang gumagawa ng lahat ng pangyayari sa mga sa ngayon, sa panahon ngayon. Yan guys, ay lagi na tayo lang sa pag nakita natin yung kalagayan ng mga pangyayari hindi tama na tinitirahan, wag na tayong pupunta diyan kasi meron na tayo na epektuhan dito sa mga pangyayari. Guys, mabuti pa guys, layuan natin muna para maiwasan ng mga pangyayari sa ating mga kababayan dyan. Guys, yan guys, sobra ang lungkot ng buong Pilipinas nangyayari ito. Kasi guys, marami tayo na kababayan na epektuhan dyan sa mga pangyayari. Marami din nagsasabi dito sa flood control ng buong sa Pilipinas. Yun ang marami din nagsabi na interview sa ating mga vlogger. Yan sabi nila. Kasi daw hindi ginagawa ng mga gobyerno yung mga flood control natin sa Cebu or saan-saan ng buong Pilipinas. Yan guys, alam natin yun guys, kahit hindi tayo gobyerno, kasi alam ng mga netizen tulad natin, alam natin yun netizen. Yan na guys, ang mga politiko sa mga ganyan talaga. Meron yung mga nagpapalabas ng mga yung mga mababait ng salita, mabuti ng salita, at saka mga ipalabas lahat yung mga nangyayari, di ba? Nangyayari, at saka mga pinagawa ang mga proyekto sa Pilipinas tulad ng flood control. Yan guys. Meron din yung pero kung iisipin natin, hindi na yan umabot sa mga maliliit na mga construction, di ba? Di na umabot sa mga construction at all mga shopcon, umabot sa kanila, hindi na sapat yung paggawa ng mga yung mga flood control sa Pinas. Yun lang guys ang masasabi ko, para hindi naman tayo perfecto sa mga anong klase ng mga gobyerno dyan sa Pinas, pero nakikita natin din sa mga pahayag nila sa mga dito sa mga video, sa mga vlog natin or sa balita. Yun guys, masasabi ko lang sa yung nakikita ko talaga. Yung guys, pero guys, nakaawa talaga kung sa akin guys, kung nakikita ko ang mga nangyayari sa Cebu, nakita ko madami na epektuhan ng mga yung mga guys, yung mga meron din ako nakita, sinishare nila yung isang pamilya sa loob ng bahay, namatay silang lahat. Yan nakita ko sa vlog ni Bong. Yung guys, nakita ko, para
iiyak ako talaga pang napanood ko yung video, guys. Okay, yan guys, palagi tayo na palagi tayo safety sa ating mga sarili. Kung alam natin kung may hangin at ulan, iiwasan natin to, humanap tayo ng lugar para masisiptayan tayo or rescue. Tumawag tayo rescue para matutulungan tayo ng mga gobyerno. Sila ang bahala mag-safety sa ating. Huwag hayaan natin lang muna ang mga kabahayan natin. Huwag na tayo mag-isip pa kung ano, isipin natin yung mga ating sarili, yung ating mga pamilya, para hindi maepektuhan dito sa pangyayari ng mga baha o ano-anong baha. Yan guys, nakalulungkot talaga nangyayari. Alam nyo guys, hindi ilang araw pa guys, di na matagal yun, mga magpapasko na yung guys. Nakalulungkot talaga. Wala silang matitirahan yung guys, madami. Hindi ko akalahin yung mga pangyayari nandiyan sa Cebu. Sana matulungan sila ng mga gobyerno dyan sa Cebu para sa mga Pasko nila, o di na matagal magpapasko guys, pero wala silang matitirahan. Yung nakita ko sa video, yung trapal lang yung tinitirahan nila para gumawa sila ng kanilang matitirahan dyan sa lugar nila, yung tinatamaan ng baha. Yan guys. Kasi sana ang gobyerno natin matutulungan sila, kahit naman kunti tulong sa kanila sa mga pagpapasko nila guys, di ba? Marami rin tayo kaibigan dyan, at hindi naman sa Christian, lahat tayo sa Cebu, meron naman yung mga Muslim. Yan guys, lahat tayo, hindi tayo magbali kahit anong itsura o anong ang tribo. Lahat tayo ng kapwa ng Pilipina, magkaisa tayo. Yan guys. Yan lang guys ang ma-update ko lang ating mga video, kasi lagi ko pinapanood yan sa balita. Lagi ko yan guys napapanood sa mga balita, kasi kung napapanood natin sa balita guys, parang masama yung naramdaman natin dito sa mga naramdaman natin guys, yung mga napangyayari sa Cebu guys. Yan, ipapray natin na lang sila para matulungan sila, kahit kunting pagtulong lang sa kanila. Yung dapat tinutulungan natin guys. Huwag tayong basta-basta magtulong kung hindi yung tutulungan natin, yung ipasasay natin sa yung palagi tumutulong sa kanila. Yan guys, kasi sobra ang panahon ngayon, hindi natin alam guys. Panahon ngayon para masiptihan tayong lahat sa Pilipinas. Yung mga bagyo at ulan, yung pangalan ng bagyo 1, magna number 5 na. Siguro i-update, siguro alam na to ng buong Pilipinas. Maghanda-handa tayo guys para iwasan yan, makaiwas natin sa mga bagyo
para hindi tayo nagagasaan dito sa mga pangyayari nito. I-pray natin para tumigil na itong lahat sa awa niya sa atin lahat, guys. Yan, guys. Okay, guys, hanggang dito na lang ang mga pag-update natin sa mga pag-update natin na sa mga Cebu kung ano nangyayari sa kanila. Guys, mag-comment lang kayo kung ano dapat niyo i-comment dito sa video. Wag naman tayo nang maghusga ng ano-ano kahit ng ano. Gumawa ako ng video, guys, para malaman ng lahat, para kung gaano tayo magkamahalan tayo sa mga kapwa natin ng Pilipinas. Yan, mga kababayan natin, guys. Yan, paalala lang guys, palagi tayo nagdarasal at yun guys, i-share ko naman sa inyo para tayo lahat malaman natin kung ano nangyayari sa ating buong Pilipinas, guys. Dito naman sa Mindanao, parang okay naman, pero meron naman bagyo, pero hindi kanong kalakas, hindi tulad ng diyan sa Cebu at sa mga diyan sa Luzon at Visayas, guys. Yan. Okay naman dito, parang yung sa amin, yung tribo ko naman, siguro naman nagtataka kayo kung anong tribo ko, guys. Ako po sa isang Muslim po, pero hindi